with the Chief Executive Officer and Producer of Good Vibes Production. Let's welcome Sir Nino John Marinas. We also have the COO of Good Vibes Production. We have Boss Dines Reyes. We also have with us Direct CJ Andaluz. Palapakan po natin Direct Jill Simpson Urdaneta. And of course, ang creatives, ang mga post-prod, pre-prod, whatever prod you have with you, Mr. John Anthony Wong. So the people in front of you, sila po. So, anyway, kwento ko lang kung ano yung pinagsimulan ng The Influencers Reality Challenge. Actually, nung pandemic pa to naisip, okay, 4 years ago, na nag-iisip ako kung ano yung pwedeng way na habang nakikita ko yung mga influencer, actually, pati ako nag-try vlog, pero ang hirap magiging influencer, di ba? Hindi siya yung basta na lang, kala mo, pag-vlog ka, kikita na agad. So, marami siyang pagdadaanan. So, doon naglaro yung isip ko, na maisip ko, paano ko ngayon tutulungan itong mga influencer na to, na pagsasama-samahin ko sana. So, doon siya nabuo habang naglalaro yung isip ko, ano yung pwede kong gawin na mas mapabilis kong mapasikat itong mga tao na to. Okay, so doon ko naisip yung mga dating palabas ng ating Channel 2, yung mga reality show dyan, yung mga challenge na nakikita natin sa ibang channel. So, doon ko kinonbine, kaya ang title niya is Reality Challenge. So, yun yung makikita natin sa kanila na kung saan mas mabilis ko silang matutulungan pag nailabas natin tong program na to. Okay? So, yung iba kasi sobrang nakakaawa, pero talagang gustong-gusto nilang tulungan ng family nila para, ito lang yung way, di ba? Wala nang, nakita natin lahat tayo ngayon, pwede na magtayo ng sariling channel, pwede na maging artista. So, mas tumibay yung isip ko noon. Ewan ko kung ano yung pumasok sa isip ko na buuin itong The Influencers Reality Challenge. Pero isa sa nakita ko, mas ito yung makikita nilang bagong aabangan nila na mas mapapasikat natin itong mga influencer na pwede natin pagsama-samahin sa loob ng 60 days. Okay, so yun yung pinaka alam natin sila may masayang kasama, pero alam natin malungkot yung buhay nila. Di ba? So, sana lahat tayo abangan natin yung The Influencers Reality Challenge. Kakaiba tong gagawin nating show na to na I'm sure ikatutuwa nyo lahat at ikatutuwa ng 30 influencer na sasali. So, yun na po. Thank you so much. Wow, 4 years in the making, Mr. Nino. 4 na taon ng conceptualization. And I'm pretty sure within, that 4 years, maraming mga challenges ka din na face bago mabuo ang konseptong ito. Thank you so much, Sir Cha, for your question. Now, we're gonna ask our directors naman, and this question will come from Ms. Rose Garcia of Pep and Abante. Ms. Rose, can we hand over the mic? There you go. Yes, mga directors, yes, ayan. Ang una po, ano nagkaka-excite sa inyo para i-direct tong influencers, reality challenge, and paano nyo din gagawin yung creative minds nyo dito sa story? Yung first question ko, yung napapa-excite. Bukod po sa pera. Totoo nga ba, diba? Nakaka-excite. Hindi na sa amin, no? I heard, lalo na sa contestants, sobrang laki ng premium nito. But bukod doon, ang nakakapag-excite talaga sa akin is yung fact na
These are influencers, so just imagine na kung gaano sila kaingat, kung gaano sila kasaya, kung gaano sila ka-interesting panoorin sa mga vlogs, sa mga contents nila. Mas lalo dito pag pinagsama-sama na magka-clash ng mga personalities. And yung creative vision, gano'n. Siguro sa akin, since dalawa kami dito ni Direk CJ, sa part ko, siguro yung i-highlight ko yung both the wins and their losses. Siguro, both the failures and their achievements. Kasi yun yung nagpapatibay dun sa tao eh. At the end of the day, kailangan namin ipailabas yung tunay na influence ng tao, which is yung makapagpahayag ng impact, positive impact dun sa audience niya. So, yun. Well, first, nakaka-excite. Well, basically the challenge itself. Because 30 influencers yan, meaning if you're excited following one influence, it's 30 times the fun and entertainment. And with regards to creatives and production and technical, will be experiencing challenges every day because we're doing it live. Compared to other reality show, it is taped live and there are times to edit and everything. But here, we're doing it live every day. So, hindi lang 30 influencers challenge, but creative, production-wise, challenging na agad. So, I guess that is one unique aspect of the show. It's real time. So, reactions, engagement, real time na makikita at ma-experience ng influencers at ng production itself. So yun ang, if you're doing monotonous work or production, this is so challenging in terms of creativity, production, innovations, etc. Dahil real time, everyday preparation, ang shoot and output ng show. Papartagulan along the way. Paano nyo po pinaghahandaan yung art na yon sa kabilang side naman ng challenge natin? Sa mga Pinoy fans natin. Of course, there will be instant reactions, positive and negative. And another layer or value added in the show is that influencers become powerful now in transmitting messages, influencing people. We are injecting or layering in social change and social responsibility. Right. Dahil, ika nga sabi ni Spider-Man, great powers comes with great responsibility. So, at the end of the season, we are expecting that each participant has this social consciousness and social responsibility. Right. So I think that's also one of the advocacy of the show, yung to really live up to what an influencer is all about, diba? We have some negative connotations about influencers nowadays, but I think this will be a game changer to change how people view influencers and content creators. Yan. So, we have another question coming from Miss Linda Rapadas of Bulgar. Please hand her the mic. Good afternoon. Sir Jan mo, gusto ko na ngayon malaman yung detalye para magbigay ko kayo kung ano-ano yung mga challenges na pagdadaanan ng mga contestant. Dami. Okay, good afternoon everyone. So first of all, ang pinaka naiiba dito in terms of the challenges, kasi nasanay tayo ng reality show, nanonood lang tayo kung sa mga nagpa-participate sa challenge. Itong the Influencers Reality Challenge na show, yung mga viewers tutulong at magpa-participate dun sa challenge. So yun yung kakaiba. Kasi nasanay tayo sa iba, di ba, pinapanood lang sila sa loob ng bahay. Ito hindi. Yung influencer, ihingi ng tulong sa inyo. So kailangan may tasking kayo gagawin para matulungan yung inyong influencer. Kasi pag hindi nyo nagawa, may mangyayari sa kanya. Pag nagawa nyo, mayroong plus points, mayroong advantage, may achievement. Ganun ang pagkakaiba nito. And everything is happening in real time. Maaaring before the episode streams dun sa live na app,
kakausapin na kayo ng influencer, o ito ang kailangan ko bago mag-start yung show. Kailangan ma-produce nyo ito. Pag nag-start yung show, sabihin ng ating host na, o paano yan, hindi mo naabot. Hindi mo naabot yung quota. Pues, meron kaakibat din ng punishment. Pero naabot. Ito ngayon ang makukuha mo. Maaaring meron kang immunity, meron kang plus points, madami. Ganung klaseng challenges. It's not one-sided anymore. Iniba ng GB Live, but the Influence Reality Challenge yung paradigm. Iba. Kasali na rin kayo. Naglalaro na rin kayo. Diba? Yun ang exciting dito sa ating The Influencers Reality Challenge. Follow-up lang po. Sa pagpili po ba ng mga contestants, mga challengers, kailangan magdaan sila ng, makapagod sila ng physical o mga, alam mo, yung mental and physical yan. Para makatiyak na fit sila sumali sa mga challenges. You know, I think in any production naman, we have to make sure that they're as healthy as they can be. However, minsan yung mga payatot niya, magugulat ka eh. Mas nakaka-excel pa sila. Minsan yung akala natin na medyo kalakihan, sila pa yung maraming nagagawa. Nakaka-tumbling, mas mabilis pa sila tumakbo. But we will make sure that everybody is safe and protected during production. Dahil yun yung yun ang kailangan eh. Pakita natin how to take care of ourselves, mentally, physically. So we'll make sure na lahat ng sasali is safe and kaya lahat ng mga challenges. Yes. Follow-up pa rin po. Paano nyo evaluate? Paano nyo magtatanggal ng bawat isang contestant? Weekly ba? Daily or what? Actually, walang matatanggal. Yun ang kakaiba sa gagawin natin. Yun po yung kaabang-abang. Magugulat kayo sa gagawin natin. As in, first time po to na maglalaban-laban pero walang natatanggal. So, abangan po natin na di pwede kung kailangan lahat may masabi po natin. Yun lang po. Thank you. Ayan, sa kaabang-abang yan. Ang reality show na walang Pwede pong konting background kung ano po yung position niyo po dito sa GB or dito sa show. And kung like, kayo po ba ay producer or ano po, bukod po sa ating mga director. Hi, good afternoon po. Yeah, actually, we are producing the show under GV Live. So, the Influencers Reality Challenge is the first season that we're gonna bring in our company. So, yun po. So, this is the first. Produce na rin po kayo. Yeah, actually, LZ Media used to produce. So, under them siya medyo. Under the LZ, CG Live. Si Sir John. Ako, by profession, I've been a film editor for the longest time. We were part of 2 seasons of a very popular franchise na reality show na lumalabas sa HBO Go. So the reason why we were tapped is because we have experience dun sa ganung klaseng mga shows. I'm also a VFX and CGI supervisor. We worked on the first 4 weeks of Pulang Araw. We also handled the post-production for the first book 1 and book 2 ng Lumod Ka sa Lumpa. I've been editing for 25 years. I'm also a producer for different film outfits because I'm a freelancer. But for this one, we're the production and post-production partner of GB Live because we feel that it's a unique show. When it was introduced to us, sabi ko, yeah, we can handle that. It's another reality show where we can handle that. Then nung kinuwento na sa akin, sabi ni Nino, bro, hindi live ito. Because when we were pitching, sabi ko, di palabas natin to, etc. Hindi, gusto ko, nanonood yung mga tao habang nangyayari. So kahit nakalock yung mga influencers, parang nandun lahat ng audience, milyong-milyong tao nanonood sa kanila. So whatever happens, makikita ng lahat. Sabi ko, bago yun It's very interesting and very challenging. Alam ko, hingal na hingal kami nito.
I can only imagine yung hinga ni Nino for the past 4 years. Ngayon pa lang, nararamdaman namin. But we're very happy. So, yun kami. We're the creatives and production partner for GB Live and hopefully for a very long time. Sister Nino. Okay. Si Nino Fariñas po, dating TV dancer ng Itbulaga. Okay. So nag-guest OB rin ako kay Tita Jeline. Then, after nung pagiging dancer ko, nag-handle ako ng mga models. Okay. So hanggang sa ako yung susupply sa mga car show, naging manager din ako. Ako rin yung naka-discover kay Kim Domingo, kung kilala niyo siya. Such na. Okay, so yung ibang mga models dito, itong aking mga sinerge, mahilig ako mag-search ng model. Pero hindi ako bakla. After noon, kakasupply ko ng mga models before. Ganda kita. Pero parang mas, habang may nakikita kasi ako, parang umaandar lagi yung utak ko dun sa nakikita kong event. Sabi ko, why kaya ako naman gagawa ng event, tapos ako yung susupply ng model. Diba? Pero syempre, since may hawak na ako, hindi na kailangan may mag-supply ng model. So, nakagawa ko ng mga event, mahilig yung isip ko kasi lagi naglalaro na kung ano yung hindi pa nakikita sa event, ito yung lumalabas sa isip ko. Challenge sa akin na paulit-ulit yung nakikita kong car show, fashion show, gumawa ako ng isang klaseng malaking event sa Metro Walk kung tawagin Mix Fest Philippines. Ito po siya, isang klase ng one-stop shop event na nandun si Dundutan, Vape Con, andun ang car show, fashion show, concert, lahat po makikita sa isang show lang. Di ba? Paulit-ulit ang car show, makita mo, puro kotse, model, picture. Sa kanya, pwede kang mag-ikot na iba-iba po ang nakikita natin. So, ginawa natin yun. So, after nun, nakailang event na rin po ako. Nung nag-pandemic, wala nang event. Kaya gumalaw na naman ang isip ko kung paano tayo, siyempre, kailangan mabuhay, di ba? So, yung ginawa ko, nag-try mag-vlog, pero ang hirap, ang ginamit ko, sponsor ko. Hindi ako maasa kay YouTube. May sarili ako sponsor, nag-vlog ako, iba yung vlog ko, pamigay. Minsan, nag-vlog ako ng kumakain lang ako, pero lahat yan, bayad na. Nagugulat yung mga tao. So, inisip ko, ito na, umanda na ng umanda. Nag-isip ako paano naman ako mag-event, social media. So, yung from pandemic na gumalaw yung isip ko para sa The Influencers Reality Challenge, ang tagal bago ko siya talagang nabuo. Matagal bago may naniwala. Maraming pinagdaanan, sobrang halos lahat inubos ko na para matuloy lang, parang ganito. Hanggang sa, eto na, binigay na ni Lord, kaya wala nang urungan. So, kung first time ko man itong gagawin, pero I'm sure, magiging successful kasi kitang-kita naman yung show. Plus, meron pa tayong sariling app na kalaban ni TikTok. Same ni TikTok yung content na makikita nyo sa GB Live, na doon makikita yung live na laban ng The Influencers Reality Challenge. At syempre, didikit din tayo sa mga channel para ano rin tayo. Syempre, may channel din tayo ng YouTube, meron din tayong i-air sa TV. So, yun yung maganda siya na one-stop shop din kung saan pwede mapanood yung gagawin nating reality show. So, yun lang. Thank you. Sino direct po? Iba po, kung ano po yung mga iba po ninyong works po from before? Well, silently directing for 25 years or so, film, TV, events, and whatever production you give me, I think I can do. Recently doing even the direction work at the Metropolitan Theater, maybe 90% of their shows, I do the direction. Also with an arts and culture agency, 90% of their content, I'm doing it. So, in other words, nothing. Silent lang. Si Direct June. Latagan mo po. Latagan.
First of all, yung role ko dito as a director, kasi dalawa kami ni Direct CJ. Siya po yung main director, and then I'll be directing the backstories dun sa mga contestants, dun sa mga so yeah. And when it comes to experience, so mga music videos, mga some TVs, realities, and nagkasama-sama na kami lahat, hindi naman together, but kanya-kanya, galing din kami sa kanya-kanyang mga reality shows before. So, and when pelikula, may palabas ako sa March. Promote. Collab. Pure Gold, City Manalo, so film festival. So yun. It's about influencers din, so tamang-tama. Right track. Promote, shameless. Sorry po, sorry. Thank you po, Direk. Sir Nino, connected din po kayo sa